Ngayon pong umaga po na ito ay another Sunday po na tayo po ay dumako sa lugar na ito. Alam po natin na itong service na ito ay para po sa mga businessmen. Tama po ba? Praise the Lord, at ito ay vision po ng atin pong Pastora Kay, at naniniwala po tayo na dadating yung time na lahat po ng businessmen, women po sa buong Santa Maria ay kasama po natin na a-attend po sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. At ngayon po, ang atin pong topic ay pinamagatang pong The Mystery of Failure. Sabihin nga po natin, The Mystery of Failure. Ayan. So yumuko po muna tayong lahat at pumikita tayo po yung mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Dalisayan niyo po yung aming puso. Isanctify mo po, Panginoon, ang place na ito. At hayaan mong malaya kang makakilos, marinig namin ng tinig mo, makapagbigay ng pag-asa sa amin pong mga buhay. Pakabalutan mo ng iyong makapangyarihang mundugo ang aming puso, ang lugar na ito. Ikaw lamang po ang maitaas, maparangalan, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the mystery of failure. Meron pong isang women na nagkaroon po ng sunog sa kanila pong lugar. At ito pong mga bumbero, syempre po, inililigtas po nila ang bawat mga tao na dumadaan po sa ganong pagsubok. Yung isa pong babae, nakita po ng isang bumbero na nire-reach out niya yung kanyang pusa kasi gusto po niyang maligtas para po hindi mamatay sa pagkakasunog. And then tumulong po yung bombero na iligtas po yung pusa. E di successfully po naibalik ang pusa sa may-ari. And syempre bilang pasasalamat po, ito pong babae na may-ari po ng pusa ay binigyan po ng makakain yung mga bumbero na nagligtas sa kanyang alaga. And then right after, nung pauwi na po yung mga bumbero, accidentally ay yung pusa nasagasaan po nila. So instead po na totohanang talagang maging successful ang pagliligtas po nila sa pusa na ito, eh nag-fail pa. Kasi yung niligtas nila ay namatay din po eventually. So sa atin pong mga buhay, alam ko pong nararanasan natin to. Tama po ba? Yung nandun ka na sa success, pero later on, mararanasan mo na, failure pala. So hindi totally naging successful yung atin pong mga nararanasan sa buhay. Pero sabi nga po, sa Philippians chapter 3, verse 14 to 15, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. So meron lang po tayong goal na nire-reach. Alam ko pong personal po ito dahil since mga businessmen po tayo, na iba-iba po tayong goal na nire-reach. Tama po ba? So hindi po tayo nakakampante na tayo po ay constant lang pagdating po sa ating mga sales. Gusto po natin kung tayo ay nagre-reach na ng 1 million, gusto po natin 2 million naman susunod. Hanggang sa maging billion na po sa susunod. Tama po ba? So tayo po ay may hinihit. At dahil po ang calling po ng ating pong Panginoon po sa atin ay tapusin po natin yung pinaggagawa ng Panginoon sa atin. Alam ko naman po na kasama po doon ang pagsama ng Diyos sa atin pong mga buhay. So ano po ang mga hard facts about failure? Hard facts, ito po'y katotohanan. Number 1, basahin po natin. You are not a failure until you are satisfied being one. Tanong mo sa sarili mo, ano bang pagkakakilala mo sa sarili mo? Ano ba yung lagi mong kino-confess sa sarili mo? Ikaw ba, gagawin ko na naman to, tas di na naman magtatagumpay. Kakausap na naman ako, tas magkakamali na naman ako. Ano po ba yung lagi mong sinasabi, lagi mong binabanggit, anong pagkakakilala mo sa buhay mo? So, hindi ka magiging failure kung hindi ka satisfied. Hindi ka magiging satisfied na maging failure. So, pangalawa po,
Sabi po dito, the cost of failure is greater than the price of success. Alam naman po natin along the way, lalo na po kung may tina-target tayo at pangarap po tayo sa buhay, kasama po ang ating pamilya, hindi po mawawala yan ng struggles. Tama po ba? Hindi mawawala ng problema. Hindi po mawawala po yung mga bagay na yon, and even conflicts po. So actually po, mas marami pa po yung atin pong challenges sa buhay. Tama po ba? Para po makamit po natin ang success. And then pangatlo po, the worst failure is failure to try. Pag takot na po tayo, since nagkamali tayo, takot na po nating ulitin, yan daw po ay worst failure. Sabi po dito, there's no harm in trying. So pag nagkamali, dapat daw po paulit-ulit po nating i-try hanggang pong masanay na po at maging habit na po natin. Then pang-apat, if you have no enemy, you are a celebrated failure. Failure daw po tayo pag wala tayong kaaway. Tingnan niyo po yung katabi mo. Tanungin mo, may kaaway ka ba? Meron po bang mga naiinggit sa inyo? Kasi successful kayo eh. Ang dami nyo na pong napapagawa. Nakakapagpatayo kayo ng bahay. May coaching darating sa inyo ngayong week. Tapos makikita po ng kapitbahay, makikita ng relative. O, ano bang ginagawa niya ni kuya? Ano bang ginagawa ni ate? Bakit ang success nila sa buhay? Diba? Bakit ang tagumpay nila sa buhay? So, hindi po mawawalan ng kaaway. Failure po tayo kung lahat ng tao ipiplease natin. Failure po tayo kung wala pong kaaway sa atin pong mga buhay. Kasi bakit? We all know that it is the tree. Kung sino man sa atin, ang mga taong nagbubunga, yun talaga yung binabato eh. So, nobody throws stones at anong productive tree. Walang mangbabato kapag wala ka namang achievement sa buhay, di ba? Walang magpupuna sa'yo, walang maiinggit kung hindi ka naman nagbubunga. Naintindihan po ninyo? Kaya po, if you have no enemy, you are a celebrated failure. Next po, panglima, if you think small, you stay small. Okay, pag ang isip po natin, hindi hanggang dito lang tayo. Hindi natin kaya yan. Hindi natin maaabot yan. Hanggang dyan ka nga lang talaga. And next po, failure is the only thing that can be achieved without much effort. Alam ko naman pong hindi natin pinangarap na magkamali. Tama po ba? Pero yan po yung na-achieve po natin along the way. Kasi hindi pa naman po natin master ang lahat ng bagay. Tama, kahit pag-aralan natin, meron po talaga na magkakamali po tayo ng decisions, may mangyayari po talaga sa ating mga businesses. Ganun po talaga ang buhay. Hindi po natin yan pinangarap, pero po, nangyayari po yan sa atin pong mga buhay. Pangpito po, no man is a failure until he is a failure from inside. Okay, wala pong magiging failure po sa atin kung mismong ang tingin natin sa sarili po natin ay hindi failure. So dapat po, since tayo ay mga anak po ng Diyos at alam po natin kung paano tayo tinitingnan ng atin pong Panginoon, tingnan mo muna ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Amen po ba? Kung ang tao sinasabing failure ka, lagi ka nagkakamali, wala kang patutunguhan, yung business mo, parang katulad po dun sa kapatid ko. Ano po siya, depende daw po kasi sa passion mo eh, 'di ba? Yun yung pwede mong itayong business. Ang passion po niya mag-alaga ng isda. So sa tingin po namin, paano ka magiging successful sa pag-aalaga ng isda? Tawa po ba? Paano ka magiging successful doon? Pero po, pinursu po niya yun. Kung ano yung desire niya. At ngayon po, talaga naman pong successful po yung pet shop po nila ngayong pong panahon pong ito. So, hindi po siya nagpadala sa mga negative na sinasabi po ng ibang tao. Kasi alam niya at gusto niya may mangyari sa buhay niya at sa pamilya niya. And then next, sabi po dito, 8, every unfriendly person is a failure. Kung hindi po tayo palakaibigan, okay, may isa po akong natutunan, sa isa pong tao na makikita kong matagumpay po talaga siya. Ito po yung kanyang isa sa mga principle sa buhay. Maybe yan pong mga katabi ninyo,
or hindi natin kakilala sa church, or kahit kamag-anak natin, pwedeng, ngayon hindi mo yan mapapakinabangan eh. Tama? Pero dadating yung time, pwedeng umikot ang gulong ng buhay. Pwedeng ngayon nagtatagumpay ka, pwedeng yung kaibigan mo, susunod naman sa'yo, magtatagumpay naman siya. So, ang principle niya, lahat kaibiganin mo. Lahat kaibiganin mo. Yung influence niya ngayon, kung may kailangan siya sa ganito, madali lang po niyang nagagawa. Kasi bakit? Kinaibigan po kasi niya lahat. So, kapag po tayo unfriendly, ay close po tayo sa failure. So, what is failure? Sabi po dito, failure is to fall short of success. Failure is to fall short of achievements. Failure is to score lower than the passing grade or mark. Okay? So, sa school daw po ng failure, sabi po dito, merong grades. So, grading system. Failure implies a total defeat. Tama naman po, di ba? Total defeat. So, sa Biblia po, failure is an inability to plunge yourself into your divine destiny. May inihanda ang Diyos, matatawag mong failure yan kapag hindi nangyari yung inihanda ng Lord na plano para sa buhay mo. Failure daw po ang tawag doon. It is to be less than what God expects you to do. So kapag nagkamali po tayo, normal sa atin, di ba? Sabi po dito, failure leads to frustration, anger, hatred, confusion, and bitterness. Minsan nga, maano mo pa yung sarili mo ginalingan ko naman, ginawa ko naman yung makakaya ko. Pero bakit nagkamali ako? Konting-konti na lang nagkamali pa ako. So, pwedeng mag-result po ito sa frustration, sa hatred, confusion, and bitterness. But God's plan is always perfect. Perfect po yung plano ng Diyos. Sabi po dito, but a good idea might not be a God's idea. God's plan are always perfect. Man fails because of imperfections. Okay? Normal na po sa atin because we are not perfect. Kaya po along the way, talagang magkakamali po ang bawat isa po sa atin. So, I pray today that every agenda of failure assigned to us shall be buried alive. Okay? Kung ang Diyos, pangarap niyang maabot natin yung pangarap natin. Maabot po natin yung gusto nating marating sa mga businesses po natin, even our family. Ang kaaway naman, pangarap niya, i-destroy niya tayo. Pangarap niya na mawala yung business mo. Diba? Mabankrupt ka, pangarap niyang, sabi nga is, to kill, to steal, and to destroy. Mamatay tayo, pagnakawan tayo, kaya ito na yung pagpapala Pero bakit nawawala pa yung pagpapala sa atin? Instead na na-enjoy natin, yung pagpapala na yon, naibibigay pa natin sa mga loans natin, di ba? Sa mga pagkakautang po natin, ang panalangin po natin na yung inassign po sa atin na agent of failure ay ma-destroy po ngayong umagang ito. So, bakit po ba? Reasons for failure. Number 1, bakit ba tayo nagkakamali? Bakit ba hindi tayo nagtatagumpay? Number 1, leaving God out of your calculation. Okay, ito po yung, when God is not directing the affairs of a man, the man is a total failure. Kapag po nananangan na tayo sa sariling kalakasan, nananangan na tayo sa sariling karunungan, alam ko na yan naranasan ko na yan. So pag ganitong nangyayari, ito yung strategy. Okay? Sa pag wala na ang Lord, sa lahat po ng mga plans po natin sa buhay, ayan, yan na po yung reason para tayo po ay mag-fail. Pangalawa po, lack of vision. So some people fail because they have no plan for their lives. And I believe you have a plan. Tama po ba? Kaya nga mga businessmen and women po kayo So, isa po sa mga reasons bakit po failure ang isang tao, wala po siyang kaplalang-plano sa buhay niya. And they do not even know that they have failed. Sabi po sa Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish.
Okay, the people perish, but he that keepeth the law, sabi to, supposed to do of, keepeth the law, happy is he. So dapat daw po may vision, dapat may pangitain, dapat may pangarap, dapat may desire. Ano ba talagang gusto mo? Then pangatlo, inadequate training. Hindi lang po dun sa hindi iiwan mo ang Lord, ikaw din masusunod sa buhay mo, ikaw na magiging Lord. Walang paggabay ng Panginoon, kundi nandun din yung reasons bakit tayo nagfe-fail is yung wala tayong vision. Pangatlo naman po is yung inadequate training. Hindi natin masyadong pinag-aralan yung pinapasok po nating business. So people who are not trained in what they are supposed to do often fail. So talagang pinag-aaralan po lahat ng bagay at yung example ko nga po, yung kapatid ko, bago po niya i-pursue yun, nanonood-nood siya sa mga YouTube. Talagang pinag-aaralan po niya lahat ng bagay. And kung ayaw po nating magkamali at mag-fail, kailangan po natin ng proper training. Pang-apat po, misplaced gift. So alam po natin, kilala natin yung sarili natin, saan tayo magaling? Magaling ba tayo sa pakikipag-usap? Pakikipag-deal, magaling ba tayo sa pagdating sa kalusugan? Saan ba tayo magaling? Okay, ano ba yung gift na binigay sa atin ng Panginoon? So, bakit ka nag-fail? Hindi mo dine-develop yung gift mo. Hindi mo dine-develop yung skills na binigay sa'yo ng Lord. Tapos, ang gagawin mo, sa iba kang gift pupunta. Sa iba kang gift magde-develop. So, misplaced gift. So yan daw po, it leads to failure. Then panglima, unwillingness to pay the price. Alam naman po natin na ang success, lalo na po successful persons, sila po ay yung mga nagtitake risk talaga. Alam ko pong alam nyo na yan. So businessmen are risk takers. Tama po ba? Hindi tayo natatakot mag-invest. Hindi tayo natatakot. Kahit alam po natin, yan po yung isa sa mga natutunan ko po sa mami ko, na kapag po siya'y pinagpala ng Panginoon, hindi pwedeng hindi yan magmumultiply. Kahit malaki pa yan, kahit malaki pa yung investment niya, pero alam niya na monthly, meron naman siyang kikitain, mas okay sa kanya yon. Okay? We are risk takers. We really need to pay the price. Okay po ba? Next ay 6. Prayerlessness. Ito yung pinakamahalaga para po sa akin. Yung mananalangin tayo every single day of our life. Every minute, every second. Kasi kung wala ng prayer, diyan, mapapatunayan na po natin, walang pagsama ng Panginoon, malapit po tayo sa failure. Minsan po tinuturuan tayo ng Diyos Alam natin mahalaga ang prayer, alam natin mahalaga na magbasa ng Bible, pero try nyo po wag mag-pray sa isang buong maghapon. Pagkagising mo ng umaga, hindi ka magpe-pray. Gagawin mo, nagmamadali ka na agad, papasok ka sa office nyo. Tingnan nyo po kung ano magiging flow ng araw po ninyo. Pero kapag nag-start ka na alam mo sa sarili mo, Lord, hindi ko kaya. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari sa atin within that day. Tama po ba? Hindi natin alam. Pero pag nag-start ka ng mag-pray sa umaga, i-acknowledge natin na, Lord, wala akong kayang gawin. Kung ano man yung pagdadaanan ko ngayong umaga, samahan mo ako. Tingnan nyo po, magiging maayos po yung atin pong buong araw. Kasi kahit po sa akin, nararanasan ko po yun sa buhay ko Once I pray, makikita nyo po, maayos na po talaga, magiging maayos po yung flow ng buong araw po natin. So, prayerlessness, isa po yan sa reason for failure. And then, pang-pito, lack of evaluation. Okay po? So, kung sabi po dito, when a believer is not checking his or her life very well, failure sets in. Kung hindi po tayo magpapakatotoo, bakit po ba nangyari to sa business natin? Bakit nangyari to sa family natin? Bakit nangyari to sa buhay natin? At kung hindi natin i-evaluate yun na po. Malapit na po tayo sa failure. Sa word na failure. Lack of evaluation. 8, sabi po dito, fear. Sabihin nyo nga po, fear.
Napakalaki din pong percent po na ito para hindi tayo magtagumpay. Kasi kung lahat katatakutan natin, wala tayong mararating. Pero kung i-overcome natin yung takot natin, hindi, ano ba? Bakit ba tayo nagkamali? Ano ba yung ginawa mo? Okay. Ngayon, gagawin mo na uli. Kailangan ma-overcome mo yung fear mo at makikita mo naman, gagaling at gagaling ka. Dahil sa mga pagkakamaling in-evaluate mo at in-improve mo din sa sarili mo. So, a fearful person cannot make progress. Fearful person cannot make progress. Kaya po matatapang ang mga businessmen and women. Tama po ba? Walang kinatatakutan kahit kaharap pa natin. Pinakamayaman sa buong mundo. Pero pagkasama ka ng Diyos, lahat kaya mong gawin. Amen po ba? Sabihin nyo nga po, I can do all things through Christ who strengthens me. Walang hindi kayang gawin kapag anak ka ng Diyos. Lahat kaya po nating gawin. So bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot sa mga tao? Bakit tayo matatakot sa sitwasyon ng buhay natin? If God is for us, who can be against us? So mahalaga po talaga na kapartner natin ang Diyos sa business natin. Amen po ba? Kapartner natin siya. Laging siya po yung nag-guide po sa atin at wag po tayong matakot. And then 9, doubt. Pagdududa. Sabi po dito, when you doubt what God can do for you and you underestimate the power of God to change a particular situation in your life, so it is a direct admission in the school of failure. Kapag minaliit natin ang kapangyarihan ng Diyos, pag nagduda na tayo sa kayang gawin ng Diyos sa'yo, sa pangyayari ngayon ng buhay mo, ayan na po, direct admission na yan sa school of failure. Magfe-fail na po tayo. Kasi bakit? Hindi mo pala kilala talaga ang Diyos eh. Pero kapag nandun yung trust mo sa Panginoon, hindi, Lord, I am limited, but you are unlimited. Kaya mong gawin lahat ng bagay, kahit sa utak ko, napaka-imposible. Kahit sa utak ko, wala na eh. Pupunta ako sa front, sa back, sa right, sa left, parang wala na akong kayang gawin eh. Pero kapag itiniwala ko yan lahat sa iyo, Panginoon, meron kang kayang gawin. God will make a way when there seems to be no way. So ang tanging na po talaga nating magagawa, instead of doubt, ay magtiwala po sa ating Panginoon. Number 10, procrastination. Yung ipopostpone mo yung mga balak natin, yung mga iniligay ng Lord sa puso natin, postpone muna, tsaka na next year na. Procrastination. When you wait too much for a better time to do a particular thing, that best time might never come. Kasi ang opportunity knocks only once. So kapag na-miss natin yung opportunity na yon, baka hindi na po natin makuha yon. Okay po? So procrastination, isa po yan sa reason. 11, excuses. Sabihin po natin excuses. So giving excuses is like justifying your failure instead of correcting it. Kapag nag-e-excuse na po tayo na hindi, dahil po sa pride po natin, sa ating pong buhay, okay, instead na evaluate natin yung sarili natin, gina-justify pa natin yung mga bagay-bagay. Ayan na po isa sa reason para mag-fail po tayo. Naalala niyo po si Adam and Eve? Ganyan po tayong mga tao di ba? So, nag-e-excuse. Hindi inaamin na pagkakamali niya. Ang hirap po kasing aminin, ako nagkamali. Ganyan, ang hirap nun. Pero kilala naman po tayo ng Diyos Tingnan niyo po si Adam and Eve. Nung hinarap sila ng Diyos, ano pong sinabi ni Adam? Instead na, Lord, nagkasala po ako. Opo, Lord, natukso po ako. Pero ano pong sinabi ni Adam? Kasi po yung babaeng binigay niyo po sa akin Tinukso po niya ako. Instead na ikaw, aminin mo sa Diyos, nagkamali ka, yung iba pa yung sisisihin mo. Andyan po ba kayo? Ano din ginawa ng babae ni Eva? Kasi po yung ahas. Diba? Yung ahas kasi. So instead po, na-evaluate natin yung sarili natin, aminin natin yung pagkakamali natin sa harap po ng Panginoon. Gina-justify pa natin. Kasi po kung di niya ako tinukso, kasi po kung di niya ako sinabihan.
Kasi po kung hindi niya ako prinesentan ng ganyan, di naman ako matutokso, hindi naman ako mag-give in sa ganyang business na alam na ngayon ay nararanasan ko ng hindi pala totoo yung business na yan. Kung sino-sino pa po yung sinisisi po natin, dapat tayo lang naman po yun. Tumingin po kayo sa akin. Kung di naman po kayo nag-yes doon, wala naman pong mangyayari. Tama po ba? Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, confirm ka na ayaw mo sumali, na ayaw mo gawin yon, walang mangyayari sa'yo. So, never justify. Okay? Never justify. Kailangan, wag din po tayo mag-excuse sa lahat po ng mga bagay. Amen po ba? And 12, laziness. Sabihin po natin, laziness. So, this is resting when you are not tired. Hihintayin na lang natin yung asawa natin, okay, na umuwi ng bahay, magpadala ng pagkain. Lahat po tayo, alam po natin, pagdating sa katamaran, may nangyayari. Si David po, nung time po na siya po'y tinamad, sumama sa laban po nila. So ginawa po niya, nag-rest po siya sa tuktok ng mansion niya. At dahil po nag-rest siya, dati po nun wala pong bubong So nakita po niya yung babae, nagkasala po siya. Dahil sa pagkakasala na yun, sa tukso na yun, nakapatay pa siya. Nakita niyo po, ang laki ng impact. Natamad lang po siya Hindi lang po siya sumama sa laban. Pero grabe na po yun nangyari sa kanya. Nagkasala siya sa harapan ng Panginoon. Pero siya ay after God's heart, di ba? Pero nagkasala po siya. So, ang laki ng impact po ng laziness. So, laziness is an enemy of progress. Bakit? Di mo na maibabalik yung oras na nawala Instead na tayo ay maging productive, na tayo ay mag-aral, mag-train, wala. Ang ginagawa na lang natin ay higa at tulog. Alam ko naman pong hindi kayo ganun, kasi kaya nga po may business po tayo. And then 13, selfishness. So, sabi po dito, the most prosperous people on earth are those who have the interest of others. Sabi po dito, at heart. It is not what you receive that makes you rich. Sabi po dito, but what you give out. Okay? Pinakamayaman daw po sa buong mundo ay yung isang tao na laging iniisip niya ang iba. Okay? And then, mas maigi pa sa kanya na magbigay kesa yung tumanggap. Kasi alam naman po natin yung principles ng Panginoon. It is better to give than to receive. Pero anong principle ng mundo? Receive. Receive. Keep. Keep. No. Give. Diba? The more na tayo ay tikom, paano dadaloy ang pagpapala ng Diyos? Alalahanin po natin ang gusto ng Lord ay yung kanyang mga anak maging vessel of blessing sa mga taong nangangailangan. Kasi hindi naman po pwede na mag-magic ang Lord na, itong anak ko, mangailangan, lumabas na po agad yung pera para matulungan po yung anak niya na naghihirap. Di naman po ganun, di ba? So tayo pong mga Kristiyano ay vessel po niya para pagpalain din po ang iba. So pagdating naman po ng Judgment Day, hindi naman po tayo susukatin ng Panginoon kung gaano kayaman or dami ng pera natin, kung ilang bahay ang napatayo natin, kung ilang kotse ang nabili natin, kung ilang title ang meron tayo sa mundo. Hindi po ganyan ang sukatan ng ating Panginoon. Ang sukatan po ng Diyos ay paano ka sumunod? Sinunod mo ba yung inuutos ng Diyos? Na it is better to give than to receive. Alalahanin po natin, lumabas po tayo sa mundo na wala. Tama po ba? Nahubad. At aalis din po tayo sa mundong ito na walang daladalang kayamanan. Kaya po, importante pa rin po sa Panginoon ang pagsunod. Sabihin nyo nga po, obedience to God. Okay? Kanina po, ang kinanta po namin, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng histo, ay bigo pa din. Bigo pa rin. Kapag wala na tayo sa Diyos, mayaman ka nga, pero malayo ka sa Panginoon.
bigo pa rin. So, ang pinakayaman natin, ang Diyos. Amen? Siya yung pinakahinahangad po natin. Selfishness. Mas magkaroon tayo ng concern. Kasi kung anong ginagawa natin, yun din po yung babalik sa atin. Disunity. Disunity provides a fertile ground for abysmal failure. So, there is really power in unity. Kasi sabi sa Psalms 133 verse 1, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Alam po nating maraming magagawa kapag united po tayo. Biruin niyo po kung lahat tayo, mga businessmen, lahat po tayo magagamit ng Panginoon. Napakabilis po na maraming tao makakilala po sa Panginoon. Sobra. At kung yung agenda ng Diyos ay pinangarap po natin, hindi kahit kailan po, hindi ko po tiningnan base po sa pagtitrain po sa amin, lalo na yung lagi ko pong naririnig kala Brother Eddie and Pastor Kay. Kasi hindi ko po tinitingnan na ang church na ito ay pagmamayari ng JIL, pagmamayari ni Brother Eddie. Hindi po eh. Kung anong ginagawa mo sa church na ito, ginagawa mo sa Diyos. So, kung tayo nagbibigay sa church na ito, binibigyan natin ng way ang Panginoon para maraming tao ang makakilala sa Kanya. And napakadaming pagpapala ng Diyos ang binubuhos niya sa mga tao po na talaga pong hindi tikom ang kanila pong mga makakamay, lalo na po pagdating sa pagsunod po sa atin pong Panginoon. So, disobedience, isa po iyan. So, disobedience to God and legally constituted authority brings failure. So, hindi lang po sa Panginoon, sa lahat ng nasa authority natin, pastors, husband. Siya po yung pinakamataas sa family. Okay? Sa mga boss po natin, yan po yung mga nasa authority. So, kung nagdi-disobey tayo sa kanila, it brings us to failure. Okay? So, disobedience. 16, lack of good workers. The success of failure is your organization or project depends on the caliber of workers involved in it. Okay, kung lack po tayo ng mga mabubuting workers, isa po yan sa reason para po hindi magtagumpay. Kasi bakit po? Naalala ko po yun dati sa isang company na kinabibilangan ko po. Grabe, hindi good yung employer. So, ginagawa po ng mga empleyado ay, hindi naman tayo sinesweldo na maayos eh. So, hinahayaan lang nila yung mga trabaho ko, hinahayaan lang po nila yung gripo na tumulo ng tumulo na sayang na hindi naman ginagamit. Okay lang yan, gumasto sila ng marami. Hindi naman sila mabait sa atin eh. Hindi naman tayo tinutulong, hindi naman sila concerned sa atin eh. Grabe po. Grabe po yung mga yun yung iniisip nila. So, parang doon ko na-realize na kung mabait ka sa empleyado mo, kung namimit mo yung needs nila at nararamdaman nilang concern ka at mahal mo sila, pwede mo pa silang makatuwang eh, para ma-reach mo yung goal mo sa business mo eh. Kaya hanga po ako doon sa, yung isa nakikita ko po, isa rin po silang JIL. Grabe, ang ano pa lang po ng ano nila, nagsimula sila sa iilan lang, tas ngayon po medyo dumadami na po sila. At hindi naman po sila ganun kadami, pero yung team po niya na yon, nadala pa niya sa Hong Kong. Nadala pa niya sa iba't ibang lugar. Sabi ko, grabe pati out of town, Boracay, nadala na niya. Grabe to. Tapos hindi nawawala ang Bible study sa loob ng business niya. Kaya grabe, pinagpapahala siya ng Lord. Tapos, siyempre, yung tithes and offering, hindi niya nakakalimutan. Kaya naman, hindi ako nagtataka kung bakit grabe yung buhay nilang mag-asawa ngayon. And then, sabi po dito, dishonesty. Anything that has a foundation of falsehood cannot stand. Ayan, lalo na po kung ayaw na ayaw po ng Lord na dishonest po tayo. Pagdating sa timbang, nasa Bible po yan. Tama po ba? Kung ang iba nandadaya sa timbang, tayo hindi tayo dapat mandaya sa timbang. Kasi mga Kristiyano po tayo. Dishonesty brings failure. Next, and sabi po dito, failure to learn from experience. Ayan, so dahil na bangga na yung ego natin, hindi na tayo matututo sa lahat ng mga pagkakamaling naranasan po natin. When you make a mistake and repeat the mistake, it leads to
failure. Kaya importante po yung evaluation. Sabihin nyo nga po, evaluation. Hindi po dun sa ibang tao, kundi evaluation on yourself. Tama ba? Okay ba? Naalala ko lang isang pastors natin, sa tuwing tumatayo siya, yung wife niya, pag merong nakitang parang konting hindi maganda doon sa pagsasalita nung husband niya, right after, sa pag-uusap nila, kinokorek niya yung asawa niya. So, naniniwala ako, behind the success of a man is a woman talaga. Agree din po ba kayo doon? Kasi po, ang babae, dapat nararamdaman ng lalaki na nagpapasubmit ka talaga sa kanya. At kung ano yung gusto niyang mangyari, yun yung gagawin mo. Syempre, hindi din naman mabubuhay ang lalaki ng walang babae. Tama? Kasi mga babae, magaling naman yan sa mga, ang tawag dito, yung pagdating na sa administration or pagdating na sa pagbabantay ng pera, kung saan gagastusin. Magaling naman ng mga babae sa ganon. At sila din ay tinuturuan nila yung asawa nilang lalaki kung ano yung magiging parang ganito yung gagawin mong approach, ganito yung gagawin mong approach, or vice versa. So, kung hindi magtutuwang yung mag-asawa, and I believe po, malaki po yung success pag ang mag-asawa magkasama talaga sa business. Sobrang laki ng success po na yan. Tsaka, mahihinder din yung, alam nyo po yun, yung way ng kaaway para ma-destroy ang family. Kasi pareho kayong magkasama sa business. So kapag hindi tayo natuto sa pagkakamali natin sa nakaraan, ay uulit-ulit lang po yun. So instead na maging successful tayo, uulit lang yung mga pagkakamali natin. So importante pa rin. And 19, spiritual attacks. Ito po, kapag nagtataka na po talaga kayo, bakit fail kayo ng fail? Baka meron na pong spiritual attacks sa buhay po natin. So Satan brings enemies to the way of a believer to frustrate that believer's attempt to excel in life. So this is to understand the principles of spiritual warfare. Napakalaki pong scope nitong spiritual warfare eh. So hindi po natin matatakal yan ngayon. Pero I believe Pastor Aki gusto po niyang itakal to sa ibang mga panahon. Pero eto po, spiritual attack ng kaaway po sa ating mga buhay kasi gusto nga niya tayong i-destroy. So, ifo-frustrate niya tayo, tama, na para hindi tayo mag-excel sa buhay po natin. And then, 20, bukod dun sa spiritual attack, may curse din. Naalala ko yung sinabi po ng katrabaho ko na Indian siya. Sabi ko, paano yun? Kasi sa Indian, pag nagpunta po kayo doon at halimbawa may nanlimos, tas hindi mo binigyan, magsasalita lang daw sila ng something, parang curse, tas mangyayari na sa'yo. Sabi ko, grabe naman, di mga witch yun. Hindi. Bakit kami dito, minsan nakakapagsalita din naman kami, pero hindi ganun. Parang iba yung life nila doon, kaya mag-iingat daw kapag nasa India ka, at hindi mo tinulungan yung tao, parang i-curse ka niya, tas mangyayari talaga sa'yo yun. So, may impact ang curse, pero I believe po na kapag inunahan natin yung kaaway, dinestroy natin lahat ng works and even curses na sinabi sa atin ng ibang tao, hindi po makakapasok ang kaaway sa ating mga buhay. And hindi po hahayaan ng Diyos na yung dapat sa atin ay makuha pa ng kaaway. Amen po ba? Kasi gusto ng Diyos, lahat ng para sa atin ay makuha natin. Gusto ng Diyos makita tayong matagumpay in every aspects of our lives. So, it is very important to break every form of curses. Every form of curses against excelling in life. So, narinig na po natin yung mga reasons. Narinig na po natin yung meaning ng failure. So, anong gagawin po natin? Ito na po yung last. So, what to do to be free? Number 1, evaluate your life. Pangalawa, pray. Sabi po dito, pray and inquiring prayer. Okay, ano po yung inquiring prayer? Sasanggunit tayo muna sa Lord, di ba? Bago tayo gumawa ng aksyon. And then pangatlo, sabi po dito, Father, where am I going wrong? Tatanungin natin siya. And then, Father, what should I do? Hindi yung alam na agad natin yung gagawin natin nang walang pahintulot si Lord. Then, panglima, tama ba? Father, how should I proceed?
How should I proceed? Then pang-anim, obey the instructions of God. Pang-pito, wage war against every satanic agent that causes failure. Yung satanic agent, totoo po yan. Kasi one time in my life, naka-encounter po ako ng satanic agent. Wala silang ginagawa madaling araw. Talagang nag-curse po sila sa lahat ng tao sa buong mundo. Gising sila. And dati po, Wayan, may ganun po na mga naka-block lagi. Hindi daw siya natutulog. Kasi pag natulog siya, ang weird nga po pag natulog siya, patay po siya agad. Pero nakikipag-usap po sa amin, inaano po namin siya, ini-involve po namin siya sa po natin before. So, yung satanic agent, totoo po yan. Kaya dapat marunong tayo sa spiritual warfare. Hindi lang panalangin, hindi lang po fasting. Minsan pag hindi kinaya ng prayer and fasting, kailangan muna ng spiritual warfare na dapat matutunan ng bawat isa po sa atin. So, yun po, yung mga bagay na gagawin po natin para po hindi po tayo mag-fail sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Panginoon. Pwede po bang tumayo po tayong lahat? Praise the Lord. Sino po dito ang gustong, syempre naman po, magtagumpay sa buhay niya? Taas po ang kamay. Magtagumpay ang family niya. Taas po ang kamay. So lahat po tayo, gusto po nating magtagumpay. So I believe ang pinakasekreto dito is unahin mo si Lord. Amen po ba? Yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yun ang pinaka-secret. Kasi kapag inuna mo ang Lord, pag sinabi niyang go, go. Pag sinabi niyang no, anak. No, kasi baka mapahamak ka. Although gustong-gusto mo yung bagay na yun, pero pag sinabi ng Lord, no, di no. Lagi nating iisipin, Lord, kahit gusto ko to, pero kung ayaw mo, hindi ko gagawin. Kasi kaysa naman mapahamak ako. Kaysa naman mapahamak tayo. Kaysa naman masaktan po tayo, di ba? Mas gugustuhin na natin yung direksyon ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? Para po magtagumpay ang bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay magpasaliksik sa atin pong Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Samahan niyo po kami, Panginoon, ngayong pong umagang ito. Mangusap ka, Panginoon, sa amin pong mga puso, na ang iyong mga tinuro, Panginoon, ay sikreto upang maging matagumpay kami. Na Kristiyano, matagumpay kami sa buhay, kasama ng amin pong pamilya. Panginoon, ayaw namin mag-fail. Ayaw po namin mag-fail. Kahit po, Lord, parte po yan ng katagumpayan, pagdadaanan namin yan. Pero Lord, pangako mo po sa amin, sasamahan mo po kami, tuturuan mo po kami. Nawa Lord, magpasakop kami sa iyo. Nawa Lord, magpaturo kami sa iyo. Nawa ibaba mo kami, Panginoon. Huwag namin panatiliin yung pride sa amin pong mga buhay, na hindi na po namin aaminin ang aming pagkakamali at isisisi pa po namin sa iba. Panginoon, evaluate niyo po yung aming puso. Nawa po ang desire namin maging kalugod-lugod sa iyo. Nawa po, Lord, lalo na po in these last days, ang desire po namin, ikaw, Lord, ang maitaas. Ikaw yung matuwa, hindi po yung aming sarili. Tulad, Lord, ng sinabi mo sa Ecclesiastes, sinabi, Panginoon, ni King Solomon, pinakamayaman, Lord, full of wisdom, full of knowledge. Lahat nakamtan na niya. Pero binanggit pa rin niya, everything is meaningless. Everything in this world is meaningless, Lord. Kung hindi kami magpapagamit sa'yo, kung hindi kami, Lord, susunod sa'yo, everything in this world is meaningless. Kaya, Lord, samahan niyo po kami ngayon. Ma-realize po namin na ikaw ang aming kayamanan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pangarap. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at
the Lord. Alam ko pong kalooban ng Diyos sa atin na mag-prosper tayo in life. Dahil siya naman po yung nagbibigay ng kapala, siya naman po yung naglalagay ng pangarap sa ating puso, siya naman po yung nagbibigay ng katagumpayan. And I believe wala pong hinangad ang Diyos na hindi mo maabot yung pangarap mo sa buhay at pangarap mo sa pamilya mo. Pero habang kumakanta po tayo, pinaisip po sa akin ng Lord yung time na nagbagyong Ondoy. Nandun po kami, nakatira po kami sa gilid po ng tulay. At sobra po yung baha na parang lumubog na po yata lahat ng poblasyon. Na wala po, may third floor po kasi kami doon. Wala po kaming makita na anything na bahay. Puro po ilog. Sobra po yung bagyo na yun nung time na yun. And yung mga kasama po namin na sa kabila, kumbaga parang nakiakyat na rin po sa amin. So, ang dami pong pinarealize ng Diyos nung time na yun na pag dumating na ang unos, lahat kayo pantay-pantay na. Pangalawa pong realization, after po nung humupa na po yung baha na yun, may pera kami, pero hindi kami makakain. Lahat ng establishment at restaurant, wala pong bukas. Kahit may pera, walang saysay ang pera. Kasi po, lahat dumaan po sa bagyo na yun. So, dun po namin na-realize na wala palang halagang pera. And, alam po natin na malapit na dumating ang Panginoon. At alam din po natin na pag pinagpala tayo ng Diyos, gusto niya i-extend mo naman yung pagpapala sa iba. Para, alam niyo po yung nagmamadali na ang Lord eh. Double timing, triple timing na siya kasi malapit na siyang dumating. And hindi na rin po normal yung nangyayari sa paligid at sa buong mundo. Climate change, hindi na po normal yun. So, ang gagawin niya po talaga, ito todo niyang pagpapala niya sa kanyang mga anak. At dapat po, maging good steward tayo. Na kaya ka pinagpala ng Diyos, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para din madaming tao ang makakilala sa Kanya. So, hayaan po natin ang buhay natin maging kagamit-gamit sa harapan ng Panginoon. Because everything is in this world is meaningless. Ang mahalaga lang sa Lord, nagawa mo ba yung pinagagawa niya? Naging kagamit-gamit ka ba sa Kanya? At kung nag-obey ka naman ano bang dinanasan ng puso mo? Kayang-kayang ibigay yan ng Lord. Basta ready na yung puso mo, ready na yung isip mo, ready ng lahat-lahat sa'yo. Nagpasubmit ka na sa Kanya. Handa ka na. Ibubuhos ng Diyos ang pagpapala sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, ang Panginoon, ang totoo nating yaman. Ang Panginoon ang dapat nauuna sa ating mga buhay. Kaya right now, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, unahin mo siya. Sa lahat ng bagay, unahin mo siya. Pray ka lagi bago ka mag-decide. Lord, tama ba to? Lord, dapat ba ganito? Lord, ano po bang gagawin ko? Igogo ko po ba to? And I believe, kapag po nag-yes ang Panginoon, there is peace. Pero pag ayaw ng Diyos, nagdadalawang isip ka pa. Kaya sundin po natin ang Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah! Ikaw ang yaman namin, Panginoong Jesus. Ikaw lang, O Diyos. Ang panalangin po namin, makasunod po kami sa iyo. Lalo na po, Lord, malapit ka nang dumating. At hindi na po normal ang nangyayari sa aming paligid. For sure, Lord, pagpapalain mo ang iyong mga anak para marami pang makakilala sa iyo. Nawa po, Panginoon, mag-yes lang kami sa iyo. Huwag namin isipin lahat ng aming mga pagkakagastusan. Dahil, Lord, ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Kayang-kaya mong ibalik sa amin yun 100-folds of blessing. Hindi lang sa amin, pati sa future ng amin pong mga anak. Ang gusto mo lang makita sa amin, Lord, yung pagsunod. Ang gusto mo lang makita sa amin, Lord, yung katapatan namin sa iyo, pagtitiwala namin sa iyo, pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, wag mangyari yung failure sa amin pong mga buhay.
Hindi po namin ninanais yun, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, magpapasakop na kami sa kalooban mo, Panginoon. Hindi sa kalooban namin. Magtitiwala na kami sa iyo, Lord. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Ikaw lang ang aasahan namin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon, sa buhay na ito. At naniniwala din po kaming ililigtas mo kami kasama ng aming buong pamilya, O God, kung ano man ang mangyari sa mundong ito. Maraming pong salamat, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang aming mga businessmen and businesswomen, Lord, na nandito sa lugar na ito, na walang sawa, Panginoon, na dinadako mo. Lord, ano man po, Panginoon, ang kanilang nararanasan ngayong mga panahong ito, Panginoon, mangiilam ka sa kanila, Panginoon. Kung di na nila kayang solusyonan, Lord, mangiilam ka na sa kanila, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Lord, hallelujah, na matalo sila ng takot, pangamba, Panginoon, anxiety, Lord God. In Jesus' name, we rebuke all schemes and even, Lord, yung binabalak ni Satan and all satanic agents sa amin pong mga buhay, kung anumang curse na binikas sa aming mga bibig, Lord God, sa aming buong pamilya, Panginoon, hallelujah, pinapatay namin ito, Lord, in the mighty name of Jesus. We rebuke them all, Lord. Hallelujah, hallelujah. Hindi magtatagumpay ang lahat ng balak ng kaaway sa amin pong mga buhay, and even, Lord, sa businesses na meron po kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because that business is yours. Ikaw, Panginoon, hallelujah, naglagay sa aming mga puso. Ikaw ang sumama sa amin, kaya kami nagtagumpay. At ngayon, Panginoon, Lord God, wala at hindi namin pinapahintulutan si Satan at lahat ng kanyang mga kasamahan na magtagumpay, i-destroy, nakawan, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, what the devil meant for evil, you will meant it for good, Lord God. Kaya, Panginoon, magtatagumpay po kami. Pagtatawanan lang namin ang kaaway, kasi kahit anong nararanasan namin, Lord God, sa mga businesses namin, sa pamilya namin, hindi kami magigiba. Mananampalataya pa rin kami sa iyo. Susunod pa rin kami sa iyo. Magmamahal pa rin kami sa iyo. Magpapatuloy pa rin kami sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, buo ang tiwala namin sa iyo at mahal na mahal ka namin. Maraming pong salamat. Lahat ng hahawakan ng aming kamay, pagpalain mo, samahan mo kami, gabayan mo kami, lakasan mo ang tinig mo sa amin, Panginoon, kung anong dapat at hindi namin dapat gawin ngayong pong week na ito. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin ini-entrust, Lord, ang aming buhay, ang lahat ng businesses na meron kami, ang aming mga anak sa kanilang pag-aaral, Lord God. At Lord, protektahan mo po kami, Panginoon, sa buong linggo na ito, at idako mo uli kami, Panginoon, next Sunday na nandun yung kaligayahan, Lord. At hindi lang kami, Lord, mag-invite kami ng mga kakilala namin, ng mga business people, Lord God, upang pagsalusaluhan po namin yung word mo para sa amin. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Amen and amen. Lahat po tayo ay pinagtagumpay ng Diyos. Amen po ba? Amen. Alam ko po na habang ang Panginoon po ay sinasamahan tayo, tunay po na lagi po tayong magtatagumpay. Pwede po bigyan pa po natin ng isang malakas sa palakpak ang ating Diyos na buhay. Ito po ang ating panalangin. Samahan po tayo ng Panginoon wherever we are. We will not go without you, without you. This life is difficult without you. So we sing, we will not go. We will not go, we will not go without you, without you. This life is difficult without you. We've come to this place, Lord. We've come to this place, we seek for your face, we offer our praise, we commit to you alive. We lift up our hands and sing, it's your presence, it's your presence, it makes the difference, as we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence. It makes the difference. Holy
your presence that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit dwell in us, dwell in us, dwell in us, dwell in us. Once again we sing. We will not go without you, without you. This life is difficult without you. We will not go without you, without you. This life is difficult without you. We've come to this place, we sing for your grace, we offer our praise, we commit to you our lives. We lift up our hands and sing, it's your presence, that makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes the difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, Holy Spirit, dwell. It's your presence. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. That makes the difference. As we sing for your glory, Holy Spirit, surround us with your presence that makes a difference. Holy Spirit, fill us with your fire of revival. We believe, we receive, we believe, we receive, we believe, we receive. Holy Spirit, dwell in us, dwell in us, dwell in us, dwell